Kalye Ligaya Drive. Bro, tara! Sunset Drive tayo sa Tagaytay. Haya ni Francis kay Melvin habang nag-aayos ng camera. Seryoso ka ba? Ligaya Drive ang daan natin. Madaming kwento dun eh. Urban legends lang yun. Besides, may maganda raw view sa dulong part ng kalsada na hindi pa dinadayo. Bago sumakay ng kotse, napatingin si Melvin sa dashboard ng sasakyan. Nakalag ang huling biyahe. Biyahe, Ligaya Drive. Alas 3 ng umaga. Pero hindi pa nila ito tinatahak dati. Alas 6:30 ng hapon. Papalubog na ang araw. Habang binabagtas ng magkapatid ang kahabaan ng Ligaya Drive, napapansin nilang kakaiba ang pakiramdam ng lugar. Tahimik. Masyadong tahimik. Walang masyadong sasakyan. Walang ibang ilaw kundi ang headlights nila. Bro, parang may sumusunod sa atin. Ani Melvin. Wala naman ah. Sabay silip ni Francis sa rearview mirror. Wala nga. Pero parang may dumaan sa peripheral vision ko. Pagdating nila sa isang kurbadang bahagi ng kalsada, may napansin silang babae sa gilid ng daan. Nakaputi. Hindi gumagalaw. Sakay ba natin? Tanong ni Francis. Wag. Di ako mapakali. Sagot ni Melvin. Ngunit paglampas nila, biglang bumigat ang sasakyan. Parang may umangkas sa likod. Sinilip nila ang dashcam footage. Mambad sa kanila ang imahe ng babaeng nakasabit sa likod ng kotse. Nagdesisyon silang bumalik. Ngunit sa tuwing iniikot nila ang sasakyan para bumaba, laging bumabalik sila sa parehong parteng may kurba. Parang hindi tayo makalis. Ani Francis. Nag-check sila ng GPS. Malinaw. Wala sila sa kahit anong existing roadmap. Ligaya Drive. Pero parang trap. Sa gitna ng kawalang pag-asa, napansin ni Melvin ang isang billboard. Tandaan, lahat ng masyadong nasisiyahan, kailangang bayaran. Habang tumatakbo ang sasakyan, naramdaman ni Francis na may malamig na hiningang tumama sa batok niya. Bro, may nakaupo sa gitna natin. Hindi siya pinansin ni Melvin. Pero nang lumingon siya, parang may bakas ng kamay sa salamin ng loob. Biglang tumunog ang radyo. Static. Tapos isang boses. Isang kaluluwa lang ang makakaalis. Napadaan sila sa isang abandonadong tindahan ng kape. Sa loob, may isang matandang lalaki na bigla na lang lumitaw. Matagal na kayong binabantayan ng Ligaya Drive, sabi nito. Ano bang meron dito? Tanong ni Francis. Dito inilibing ang mga nawawalang pasahero. Hindi lahat ng kalsada ay para sa mga buhay. May inaabot itong lumang mapa. Pulang guhit. Pag nakita niyong may isang daan, huwag kayong kumanan. Kahit na anong mangyari. Alas 9:15 ng gabi. Sa wakas, isang sangandaan ang lumitaw. Kanan o diretso. Bro, huwag kang kumanan. Ngunit parang may humila sa manibela. Napilitan si Melvin na ikabig ito pa kanan. Pagkalingon nila, parang bumalik sila sa simula.
Nasa entrance na naman sila ng Ligaya Drive. Ngunit ngayon, wala na ang signage. At ang oras sa relo nila, 3:00 ng umaga. Napansin ni Melvin na hindi na nagsasalita si Francis. Hindi na rin siya gumagalaw. Bro, wala. Nang ilaw niya ang flashlight, nakita niyang wala nang anino si Francis. Biglang sumindi ang radyo. May boses ni Francis. Nauna na ako, kuya. Huwag mo na akong hanapin. Isa lang ang makakaalis. Naluha si Melvin habang pinipilit tumayo. Hinabol siya ng mga multo ng mga nawawala sa Ligaya Drive. May mga pasaherong walang mata, mga kaluluwang umiiyak. Isang kalsadang patag, diretso at maliwanag ang lumitaw. Sundan mo lang yan, sabi ng boses ni Francis mula sa radyo. Yun ang palabas. Nakarating si Melvin sa isang gas station sa Tagaytay. Pagtingin niya sa dashboard, 6:30 ng gabi. Parang walang nangyari. Ngunit nang silipin niya ang passenger seat, nandoon pa rin ang bracelet ni Francis. Sa likod ng sasakyan, may papel na nakadikit. Salamat sa pagsama. Babalikan ka namin.